Magandang araw po, VIP. Diyos ko po. Ang mga damit ng mga tao rito sa syudad. Ang sagwa naman, di ba? Pero gusto ko. Hindi ko lang alam kung kumusta na si nanay. Doon sa probinsya. Sabi ko sa'yo, huwag kang makipag-away. Huwag makipag-away. Ang tigas talaga ng ulo mo. Sila kasi, panay ang salita. Nang masama kay Ate Wang yan. Kesyo nagbebenta raw ng aliw sa syudad. Kaya hindi na ako nakapagpigil. Alam ni nanay na bata pa lang kayo. Gustong-gusto mo na si Wang Yan. Pero... Oh, hanapin mo muna si Wang Yan. Magtago ka muna sa syudad. Basta makaalis ka lang. Wala silang magagawa sa akin. Ano, matanda. Lindsay, buksan mo to. Alam kong nasa loob ka. Anak, bilis. Sa likod ka dumaan. Nay, aalis na po ako. Pagdating ko sa syudad, sisiguraduhin kong kikita ako ng maraming pera. Aasenso ako. Hintayin nyo pagbalik ko, papaserapan ko buhay nyo. Dito rin nagtatrabaho si Ate Wang Yan. Siguro naman. Hindi rin malaswa ang suot niya, no? Na-detect na dumating ang host sa foot massage shop. Ina-activate ang maghugas ng paa para lumakas system. Hala. Lalakas kapag naghugas ng paa. Kung ganun, kailangan ko muna ng Supreme Emperor Package. Tapos dagdagan pa ng ilang oras sa kanya. Hehe. Kuya System. Na-detect ang potensyal na target para sa paghuhugas ng paa, Wang Yan. Kapag hinugasan ng host ang paa ni Wang Yan, makakatanggap ng God-level Magican na pabuya. Gusto mong ako ang maghugas ng paa ng iba. Diyos ko po. Ang damit ni Ate Wang Yan. Ang ganda naman. Nakakaakit masyado. Lindsay, ilang taon tayong di nagkita. Ang gwapo mo na ah. Oh, Ate Wang Yan, mas gumanda ka rin kaysa dati. Wang Yan, receptionist, ang layo ng binyahe mo, siguradong pagod ka na. Huwag kang mag-alala, ililibre ka ni ate ng foot massage. Oh. Ate Wang Yan, siya ba yung kapatid na kinukwento mo dati? Ang gwapo naman. Ako na lang ang mag-massage sa kanya. Ikaw talagang babae ka. Sira, hindi mo type ang kapatid ko. Ate Wang Yan, ikaw. Masahista ka rin ba rito? Oh, hindi ako masahista. Receptionist ako. Masahista. Masyadong malala. Hindi ko kaya yun. Receptionist ka pala. Ang mga tao talaga sanayon. Puro chismis lang. Lindsay. Baka naman nahihiya ka na. Huwag kang mag-alala. Oo naman, ate, hahanapan kita ng pinakamagaling na masahista. Hindi. Ate Wang Yan, ayoko ng masahista. Ano bang gusto mo? Ako. Gusto kita. Ano? Lindsay, ako. Yung sampal kanina. Mali talaga si ate dun. Huwag mo na sanang sisihin si ate. Kasi naman, sa ganitong lugar, matagal na akong nagtatrabaho, kaya naging reflex ko na. Lindsay, linawin ko lang sa'yo ha. Pwede kang magmasahe ng paa, pero bawal kang gumawa ng iba. Kung hindi, susuntukin ko yung dibdib mo. Ate Wang Yan, huwag kang mag-alala. Hindi mo pa ba kilala ang pagkatao ko? Hinding-hindi kita pagsasamantalahan. Ang lambot naman ng binti na to. Ang sarap hawakan. Gusto ko tuloy hawakan habang buhay. Congratulations, hinugasan ng host ang paa ni Wang Yan. Nakuha ang God-level Magican. Ito ba ang God-level Magican? Ang lupit naman nito. Hindi lang malakas sa totoong laban. May matinding acupoint striking technique pa. Hindi ko lang alam kung itong acupoint technique, kapag ginamit sa paghuhugas ng paa, ano kayang magiging epekto? Boss Heixiong, kalma lang po. Hindi po talaga tumatanggap ng customer si Wang Yan. Dumating lang po ang kapatid niya, at hinuhugasan ng paa niya. Teka nga. Gusto kong makita, sino ang may lakas ng loob na galawin ang babaeng gusto ko.
Aba, ang sama mong babae, pinapaserbisyo kita, ang dami mong dahilan. Ngayon, kasama ng iba, nasa kama na kayo, wala ka talagang respeto sa akin, kay Haeshong. Hindi mo ako pinapansin. Boss Haeshong, nagkakamali ka. Ang kapatid ko kanina, tinulungan lang akong maghugas ng paa. Wala kaming ginagawang masama sa kama. Akala mo ba bulag ako? Tingnan mo nga yung mukha mong tuwang-tuwa. Naghuhugas ba kayo ng paa niyan? Ako, tama na. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Kahit anong sabihin ko ngayon, titirahin din kita. Pero bago kita tirahin, kailangan ko munang maglabas ng galit. Hali kayo, baliin nyo ang 5 paa ng gagong to. Babalihin ang 5 paa ko. Sakto, kakuha ko lang ng God level Bajiken. Gusto kong makita kung sino ang babali ng paa nino. Boss Haeshong, nakikiusap ako, pakawalan mo na ang kapatid ko. Basta't pakawalan mo lang siya. Ako. Handa akong magpaiwan. Ngayon alam mo nang magmakaawa sa akin. Huli na. Kahit anong sabihin ko ngayon, gagawin kong yunak ang gagong to. Ate, hintayin mo muna ako sa labas. Aayusin ko lang to ng mabilis. Ang yabang mo ah. Sige. Pagbibigyan kita. Bigyan niyo siya ng espasyo. Sige na. Sabay-sabay na kayo. Nagmamadali ako. Ang yabang ng batang to ah. Mga par, banatan nyo. Bata. Sino ka ba talaga? Wala kang pakialam kung sino ako, basta ang susunod. Ikaw na. Kaya heto ako, sumusuko sa'yo. Pinutol ang lahat. Ito. Si Haeshong ba to? Sinabi ko bang tumigil ka? Ituloy mo ang pagkanta ng Conquer. Kaya heto ako, sumusuko sa'yo. Lindsay. Ang bilis mo namang tapusin yan. Ate Yanzi, hindi ako mabilis ah. Kung ayaw mong maniwala, pwede mong subukan mismo. Lumayas ka nga. Boss. Ako. Ito. Tapos na po akong kumanta. Tingnan niyo po, dahil maganda ang boses mo. Mula sa kanta mo ah. Naririnig ko na talagang sumusuko ka na sa akin. Siyempre naman, boss, sa galing mong yan. Ang ordinaryong tao, mahihirapan talaga na hindi sumuko sa'yo. Anak ng. Huwag mong sabihin ang matandang to, ay talagang nahulog na sa akin. Gusto ba akong makipag-espada? Palalampasin ko to ngayon ah. Sa susunod na mahulog ka sa kamay ko, wala ka ng ganitong swerte. Makakaasa ka, boss. Sa susunod na makita kita, iiwas na ako. Sana nga tuparin mo. Tara, kung gusto mong makinig ulit sa susunod, hanapin mo lang ako ah. Tumayo kayo. Alamin niyo agad, ang pagkatao ng matandang yun. Imbestigahan niyo ang background niya. Opo, ang lakas ng loob niyang. Paluhurin ako at pakantahin ng Conquer. Kapag kumalat to, paano na ako haharap sa Dongguan? Paano pa ako magiging presidente ng Nanwu Association? Kilos na, ano pang tinutungangan niyo dyan? Opo. Ate Yanzi, saan tayo pupunta ngayon? Siyempre. Uuwi ka kasama ni ate. Ano? Uuwi kasama mo. Teka. Ate Yanzi, ang liit naman ng kama mo. Baka mamaya. Hindi ako makagalaw ng maayos ah. Anong gagalawin mo? Sa sahig ka matutulog. Anong hindi makagalaw dyan? Ako, sa sahig ako matutulog ngayong gabi. Alangan naman. Huwag mong sabihin. Gusto mo pang matulog sa kama. Pwede rin naman. Asa ka pa. Pumunta ka sa sofa at umupo. Ang lagkit ng katawan ko. Ang hirap sa pakiramdam. Maliligo muna ako. Sige. Ang ganda talaga ng katawan ni ate yan. Sayang nga lang, hindi transparent ang salamin.
Ate yan, hindi ko sinasadya. Nagbabasa lang ako ng libro, nag-aaral ng mabuti. Lindsay. Sino kayo? Anong ginagawa niyo sa bahay ko? Ikaw. Ikaw si Wang Yan, di ba? Yung boyfriend mo na si Xiaole. May utang sa amin na 10,000. Bayaran mo na agad. Kundi, tapos siya sa amin. Ano? Ate Yan, may boyfriend ka na pala. Hindi ko siya boyfriend. Wala kaming anumang relasyon. Kung gusto niyo siyang tapusin, bahala kayo. Ang sama mong babae. Gumastos ako ng malaki sa'yo. Tapos ngayon, nagmamalinis ka. Unang-una, ikaw ang may gusto niyan. Pangalawa, yung ginastos mo sa akin. Ilang libo lang naman yun. Bakit mo ako pinapabayad ng 10,000? Ikaw. Niloloko mo ba ako? Boss, hindi kita niloloko. Narinig mo naman. Gumastos ako ng ilang libo sa kanya. Pabayaran mo sa kanya yung ilang libo. Para may pambayad ako sa inyo. May point ka. Miss, ang may utang, dapat magbayad. Dahil ginastos mo ang pera niya. Responsibilidad mo, nabayaran ng utang niya. Ako. Wala akong pera. Okay lang kahit walang pera. Pwede kang pumunta sa pabrika ko, para magtrabaho. Basta kaya mong ibenta ang sarili mo. Hindi lang 10,000, kahit 100,000 pa. Madali lang yan. Kikitain. Boss, total ibebenta rin naman siya. Bakit hindi? Tayo muna ang mauna. Magaling ka rin, bata. Ang tagal ko nang hindi nakakakita ng ganitong kagandang chicks. Ngayong gabi, mag-enjoy tayong lahat. Hoy. Parang hangin lang ako sa inyo bata. Wala akong oras sa'yo ngayon. Kung ayaw mong masaktan, lumayas ka na. Sayang. Ako pa naman yung tipo na hindi marunong umiwas. Subukan yung galawin si ate. Kahit bumaba pa si Jesus ngayon, hindi kayo maliligtas. Sabi ko yan. Banatan nyo. Grabe. Lindsay, kailan ka pa naging ganito kalakas? Ate, ang galing ko kaya palagi. Kanina sa foot massage shop, hindi mo ba napansin? Nung nasa foot massage shop tayo, hindi ko naman nakita ng sarili kong mga mata. Ngayong nakita ko na. Nakakagulat talaga. Anong gagawin natin sa mga taong to? Hayaan na natin sila. Pero hindi naligtas dito. Ngayong gabi. Sa hotel muna tayo matulog. Tapos bukas, maghanap tayo ng maayos na bahay. Hotel. Ate, ang laki ng kama na to ngayon. Tabi na lang kaya tayo matulog. Anong gusto mong gawin? Gusto. Lumayas ka nga. Huwag mo nga akong binibiro ng ganyan. Hindi ba, ate yan? Ikaw mismo ang nagsabi niyan. Sige na. Matulog na tayo. Inaantok na ako. Ate. Gusto ko. Hindi. Hindi mo gusto. Bagong misyon. Sa loob ng 30 minuto, hayaan si Wang Yan na hugasan ang paa ng host ng isang beses. Gantimpala, God of Gamblers template. Grabe, bakit nagbago ngayon? Sa lagay ni ate yan ngayon. Ako pa siguro ang maghuhugas ng paa niya. Papahugasin ko siya ng paa ko. Medyo mahirap to Ate, gusto mo bang makatulog ng mahimbing? Siyempre naman. Anong naisip mong paraan? Meron. Pero, hugasan mo muna ang paa ko. Ano? Hating gabi na. Gusto mong hugasan ko ang paa mo. Ang sarap. Ikaw talagang bata ka. Ewan ko ba kung anong iniisip mo. Hating gabi na, pinaghuhugas mo pa ako ng paa mo. Hindi ko alam kung anong gusto mong mangyari. Ate, ibinigay ko na ang lahat ng pera ko sa'yo. Pinahugasan ko lang ang paa ko sa'yo. Hindi naman siguro sobra yun, di ba? Ikaw talagang bata ka. Mukha kang mahirap. Hindi ko inakalang may tago kang pera. May mahigit 1,000 ka pala. Dahil ibinigay mo sa akin ang tago mong pera. Lahat-lahat. Palalampasin ko na to. Ang pagpapahirap mo sa akin ng hating gabi.
Binabati kita, host, na kumpleto mo ang misyon. Nakuha mo ang God of Gamblers template. Ang galing talaga ng God of Gamblers. Kahit anong, pinakamataas na antas ng pagsusugal. O yung, magandang teknik sa paghagis ng baraha. Parehong pambihirang kakayahan. Pare, kailangan mo ba ng tulong? Kailangan, kuya. Aray ko po. Pagbubuksan muna kita ng pinto, kuya. Kuya, salamat sa'yo. Yung malaking kahon kanina, kung hindi dahil sa'yo. Medyo magiging abala ako rito ng kaunti. Wala yan, maliit na bagay. Tingnan mo, kuya. Ang pagkikita natin ngayon, tinada na talaga to. Tamang-tama, nakapaghanda na rin ako ng pulutan. Ano, tagay tayo. Tikman mo. Ayos ba? Ayos. Tara kuya, Kampay. Nga pala, kuya, hindi ko pa alam. Anong pangalan mo? Gaano ka nakatagal dito sa Dongguan? Anong trabaho mo? Ako si Lindsay. Wala pang 3 araw simula nang dumating ako sa Dongguan. Wala pa akong trabaho ngayon. Ikaw, ako. Ako si Sia Bingbao. Isa akong Sia Bingbao. Oo. Palayaw mo ba yan o? Totoong pangalan. Anong palayaw? Umuulan ng yelo nung araw na pinanganak ako, kaya binigyan ako ng tatay ko ng ganitong pangalan. Ang pagpapangalan ng tatay mo, ang random naman masyado. Iniisip mo ba na ang pagpapangalan ng tatay ko ay sobrang random? Sasabihin ko sa'yo, ang pangalan ng ate ko kumpara sa akin ay mas random pa. Ang pangalan ng ate ko ay... Teka lang ha. Hello, sino to? Ano? Kayong mga taga-kasino, dinakip nyo ang ate ko. Sinasabi ko sa inyo ha, huwag na huwag nyong gagalawin ang ate ko. Pupunta na ako dyan ngayon din. Huwag na huwag nyong gagalawin ang ate ko. Pupunta na ako dyan ngayon din. Kuya, ano, hanggang dito na lang muna tayo ngayon. Yung mga tao sa Royal Casino, dinakip ang ate ko. Kailangan ko siyang iligtas agad. Ano? Dinakip ng kasino ang ate mo. Tara, sasamahan na kita. Hindi pwede. Kakakilala lang natin. Masyadong delikado dun. Ayokong madamay ka pa sa gulo. Tama na. Kung lalaki ka, huwag kang. Puro dada. Tamang-tama. May alam ako sa sugal. Malay mo. Magamit natin. Kapag nailigtas na natin ang ate ko, pangako, bibigyan kita ng malaking pabuya. Tara. Pupunta ako sa Royal Casino para magligtas. Tumawag ka na ng pulis. Ate. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Wala silang ginawang masama sa akin. Boss Jean. Anong kailangan kong gawin para pakawalan mo ang ate ko? Ang ate mo. Gumagawa ng gulo sa kasino ko. Dapat nga. Kinaladkad ko na siya sa labas para kumuha ng mga customer. Dahil nandito ka na. Bibigyan kita ng pagkakataon. Hindi po. Hindi ako gumagawa ng gulo. Dito sa kanila, may nambastos sa akin. Kaya binigyan ko siya ng isang sampal lang. Anong pagkakataon? Madali lang. Makipaglaro ka sa akin ng isang round. Best of 3 tayo. Kung manalo ka, hindi lang palalayain ang ate mo. Bibigyan ko pa siya ng 100,000 bayad pinsala. Paano kung matalo ako? Kung gayon, kayong dalawa, mag-iiwan ng tig-isang kamay. Ano? Natatakot ka na? Di ako na ang. Teka lang. Ako ang maglalaro. May ibubuga rin pala ang batang to. Pasensya na, pagkakamali lang. Akala ko pa naman, may dumating na magaling. Yun pala, isang payaso lang. Payaso. Nag-ensayo kaya ako ng 2.5 taon bilang God of Gamblers. Nag-ensayo kaya ako ng 2.5 taon bilang God of Gamblers. Hanggang salita lang pala. Ang lakas ng loob mong sabihin God of Gamblers ka. May hawak na magic cards. Muntik mo na kaming. Maloko ah. Tol.
Kaya mo ba talaga? Kalma lang. Matagal lang akong hindi nakahawak ng baraha, nawala lang sa kondisyon. Sige na nga, sa'yo na ang unang round. Sa unang round na to, gawin nating simple. Pataasan ng baraha. Kukuha tayo ng tig-isang baraha. Kung kanino ang pinakamataas, siya ang panalo, Mr. God of Gamblers. Wala ka namang angal, di ba? Walang angal. Kahit ano pa ang itaya. Ang mananalo sa huli, ay ako pa rin. Kung hindi lang nahulog ang magic cards na to, sa sahig. Maniwala na sana ako. Kilala si Boss Jean bilang isang magaling na sugarol. Ang lakas ng loob mong makipagpustahan kay Boss Jean. Alam mo ba kung anong pinapasok mo? Kaya tayo, magsimula na. Hindi biro ang galawan nitong si Boss Jean. Kung si Sia Bingbaw ang naglaro, baka hindi niya alam kung paano siya matalo. Patay. 3 of diamonds pala. Talo na tayo sa round na to. Mukhang sa susunod na round, ako na lang ang maglalaro. Hindi ko inakalang ganito kaganda ang swerte ko. Sa simula pa lang, nakakuha na agad ako ng ganito kataas na baraha. Ano? Ace of Spades. Ano? Ace of Spades. Anong nangyayari? Paanong naging Ace of Spades yan? Kailan niya pinalitan ang baraha? Naging pabaya ako. Ang batang to, nagpapanggap lang siya kanina. Kung hindi ko sana napansin. Kailan niya pinalitan ang baraha? Ayos. Isang panalo pa, at makakaalis na tayo. Masyadong inosente. Sikat kaya ang Boss Jean namin. Magaling sa sugal. Sa unang laro, pinagbigyan lang kayo. Sa pangalawang laro, huwag na kayong umasang mananalo. Tumahimik ka. Opo, Boss Jean. Salamat sa pagbibigay, Boss Jean. Hindi ko alam. Anong lalaruin natin sa pangalawang round? Alam mo ba ang 3-card poker? Sa pangalawang round na to, bubunot tayo ng tig-3 baraha. Kung sino ang may pinakamataas, siya ang panalo. Walang problema. Ikaw ang unang bumunot sa unang round. Ngayong pangalawang round na. Ako naman dapat ang unang bumunot, di ba? Dapat lang. Kapatid, magtiwala ka sa akin. Nakakuha ko ng 3 ace ngayon. Kahit ikaw pa ang Diyos ng sugal, siguradong matatalo ka. Naku, ito. Straight flush. Panalo na naman ako rito. Naku, swerte lang, swerte lang. Akala mo ba? Mananalo na ang straight flush. Huwag ka nang mangarap ng gising. Mga boss, may 3 ace ako. Hawak ko ang 3 ace. Paano nyo ko matatalo? Boss Jean, anong baraha to? 3 of a kind na flush ba to? Anong 3 of a kind na flush? Ha? Anong 3 of a kind na flush? Ayos, ayos. 3 of a kind na flush nga. Boss Jean, nandadaya ka ah. Ngayon lang ako nakakita sa 3-card poker na may 3 of a kind na flush. Buisit. Kailan ba talaga? Pinalitan ng lalaking to ang baraha ko. Bakit wala man lang akong napansin? Boss Jean, nandadaya ang batang to sa harapan mo. Papatayin ko siya. May sira ba ang utak mo? Ang 3 of a kind na flush na to. Si Boss Jean ang naglabas. Kung may nandadaya man, si Boss Jean yun. Tumahimik ka nga. Opo, Boss Jean. Sa round na to, ako na siguro ang panalo, di ba? Hindi counted to. Isa pa nga. Boss Jean, mali ka na dyan. Naglabas ka na nga ng 3 of a kind na flush eh. Hindi ko pinutol ang kamay mo. Binigyan na kita ng mukha. Hindi pala counted to. Teritoryo ko to. Ako ang masusunod. Kung ayaw mong sumugal, pwede ka namang sumuko agad. Mukhang wala kang balak, Boss Jean. Napaalisin kami ngayon ah. Matalino ka.
Isang magandang babae. Napakagandang puno ng pera. Sa tingin mo ba, papayagan ko siyang umalis? Sira ulo. Kaya pala simula pa lang, pinaglalaroan mo na kami. Boss Jean, ako ang may gawa nito. Parang awa mo na, pakawalan mo na ang mga kapatid ko. Ngayon ka magmamakaawa. Huli na. Sadyang nilinis ko ang lugar ngayon. Para lang. Panatilihin kayong lahat dito. Ayaw nyo bang mabuhay ng maayos? Kailangan pang gumawa ng eksena. Bata, ang treat mong yan kanina, nagamit na. Ano? Ikaw? Marunong ka talagang maghagis ng baraha. Ako, hindi ah. Swerte lang ako. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Ang batang to, ano ba talaga? Swerte lang ba talaga? O pinaglalaroan ako? Kahit totoo o peke. Basta putulin ang kamay mo. Kahit gaano karami ang trick mo, wala rin kwenta. Hulihin siya. Diyos ko, mga pulis, takbo. Ang binti ko. Lindsay, ayos ka lang ba? Ayos lang. Salamat kay Ate Yanzi. Dumating ka sa tamang oras. Siyempre, pagkatapos mong mag-message sa akin, tumawag agad ako ng pulis. Maraming salamat, Ate Yanzi. Sapat na ba ang pera? Sapat na ba ang 5,000? Ate Yanzi, ikaw ang aking pinakamamahal na kababata. Paano masusukat sa pera yan? Totoo. Siyempre totoo. Kaya, kailangan mong dagdagan ng pera. Lindsay, sira ulo ka. Loko-loko. Lahat na ng ipon ko to. Salamat, Ate Yanzi. Loko-loko. Sa susunod, bawal mo na. Akong ganituhan. Oo, ganituhan paano? Siyempre, yung halik at yakap. Kung sakaling, makarating to sa baryo, hindi na ako makakapag-asawa. Ayos lang. Kung hindi, ako na bahala sa'yo. Talaga, joke lang. Ang takaw mo kaya. Baka pulubihin mo pa ako sa lakas mong kumain. Lindsay, humanda ka sa'kin. Anong ginagawa mo? Kailangan mo na naman ng ganyang kalaking pera. Para saan? Siyempre para kumita ng malaki. Kumita ng malaki. Paano? Siyempre sa pamamagitan ng hulaan mo. Bunso, yung sinasabi mong paraan para kumita ay ang magtayo lang ng sari-sari store. Ate, huwag mong maliitin na isa lang itong sari-sari store. Ang totoong nagpapasok ng pera ay hindi ang mga panindang ito, kundi ang mga to. Itong 3 gulok na makina na to, magkano naman ang kikitain niyan? Basta marami ang dumadaan. Itong 3 makina na to, kayang magpasok araw-araw ng hindi bababasa. 1,000 tubo. Magkano? Hindi mo ba ako niloloko? Kung ayaw mong maniwala, pastahan tayo. Anong pusta? Kung ang kikitain araw-araw ay lalagpas ng 1,000. Simula ngayon, araw-araw mo akong hahalikan. Ikaw talagang bata ka. Gusto mo lang akong tsansingan eh. Paano kung hindi mo maabot? Eddie. Ako ang hahalik sa'yo araw-araw. Lugi pa rin ako sa'yo. Dito pumusta. Dito pumusta. Lindsay, ang galing mo naman. Yung kinikita natin itong mga nakaraang araw, hindi lang umabot ng 1,000. Minsan umaabot pa ng 2,000. Siyempre, pwede na ba nating tuparin ang pastahan natin? Ako. Wala akong pinanggako sa'yo ah. Wala ka ng kawala.
Nakakaistorbo ba ako sa inyo? Ano sa tingin mo? Sabihin mo na, bakit mo ako hinahanap? Kuya, natatandaan mo pa ba, yung sinabi ko noon, na bibigyan kita ng malaking kayamanan? Oh. Ano yon? Milyon-milyong tubo. Computer chips. Ganoon ba kalaki ang kita dyan? Kung kaya nitong magpasok ng milyon-milyong tubo, hindi lang ito mga ordinaryong computer chips. Ito ang pinakabagong produkto na gawa sa ibang bansa, dito sa atin. Napakabihira nito. Ganoon pala yun. Hi. Nakahanap na ako ng isang buyer. Sa makalawa ang usapan ng transaksyon. Pag kumita na tayo ng pera, hati tayo, 5050. Hindi pwede. Ito, nakakahiya naman. Nako, huwag ka na tumanggi sa akin. Kung hindi dahil sa'yo nung araw na yon, ako at si ate, baka patay na kami, lalo na itong mga kargamento. Ito. Sige na, kapatid, makinig ka na lang sa akin. Itong kalahati ng kita, tanggapin mo na ng maluwag sa loob. Sige na nga. Kung ganun, kakapalan ko na ang mukha ko at tatanggapin ko na. Sige. Sa makalawa, papupuntahin ko si ate sa'yo. Sabay na kayong pumunta doon. Walang problema. Huwag kayong magulo, nagtatrabaho pa. Ate Siayu, hindi pa ba? Oras. Tayo. Aalis na ngayon, kahit may oras pa. Ang pagdating ng maaga ay isang uri rin ng sinseridad. Na-detect ang potensyal na target, Siayu. Pakiusap, host, hugasan mo ang paa ni Siayu ng isang beses. Gantimpala, God level golden bell cover. Ano? Gagawa na ako ng milyon-milyong pisong transaksyon. System bro. Ngayon mo pa. Ako pinapahugas ng paa ni ate Siayu. Terra na. Terra. Lindsay, makikipagkita na tayo sa kliyente. Sigurado ka ba na maghuhugas ka ng paa ngayon? Ate Siayu, hindi mo naiintindihan. Ang paghuhugas ng paa ay nakakabuti sa kalusugan ng katawan at isip. Pagkatapos maghugas ng paa, mas magiging maayos ang pakikipag-usap sa kliyente. Talaga. Siyempre totoo. Hindi nanloloko ang mga Chinese sa kapwa Chinese. Sige na nga. Sisimulan ko na. Ikaw ang maghuhugas sa akin. Oo. Magaling ang teknik ko. Si ate yan. Pagkatapos kong masahehin, sabi niya sobrang sarap daw sa pakiramdam. Kahit parang may mali. Pero si Lindsay, ang tagapagligtas ko, makinig na lang sa kanya. Siguradong walang mali. Ate Siayu, handa ka na ba? Sige, simulan na. Ayan na. Hindi nga ako niloko ni Lindsay. Ang sarap ng masahe niya. Congratulations, host, natapos mo ang misyon. Nakuha mo ang God level golden bell cover. Mula ngayon, hindi natatabla ng patalim at bala. Ang galing ko talaga. Hindi tinatablan ng patalim at bala. Ibig sabihin, wala nang makakatalo sa akin. HMPH. Mula ngayon, kung sino man ang maglakas loob, nataasan ako ng boses. Uupakan ko siya. Tumayo kayo. Walang kikilos. Dapa kayong lahat. Gusto ko lang naman magpasikat. Kailangan pa bang tumawag ng pulis para hulihin ako? Sa susunod, mag-ingat kayo ha. Huwag na kayong gumawa ng mga bagay na madaling pagkamalan. Sige po, naiintindihan na namin. Ingat po kayo.
Ate Siayu, masakit. Pakawalan mo na ako. Kasalanan mo to. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana tayo napagkamalan ng mga pulis sa loob pa ng foot massage shop, gumagawa ng ganitong transaksyon. Ito, hindi mo rin naman ako masisisi. Sino ba kasing nagsabi kay Ate Siayu na sumigaw ng ganon kaganda? Huwag nang isipin ng mga pulis. Kahit ako nga, muntik nang hindi makapagpigil. Nagsalita ka pa. Tama na, gabi na. Puntahan muna natin ang kliyente. Palalampasin ko muna to ngayon. Sa susunod, hindi na kita patatawarin. Miss Sia, ito na ba ang sample? Magandang klase ito ah. Hindi ko alam kung ilan pa ang natitira sa inyo, Miss Sia. Mayroon pa akong 5,000 piraso rito. Kung ang presyong ibibigay nyo, Boss Zhao, ay makatarungan. Ibebenta ko lahat sa inyo, 5,000 piraso. Kukunin ko lahat. Tungkol sa presyo, kaya kong ibigay ng 1,000 bawat piraso. 1,000 bawat piraso, katumbas yun ng 5 milyon. Masyadong mahalang bagay na ito. Pero halata namang, hindi ito ang pinakamataas na presyo. Pwede pa sigurong taasan. Boss Zhao, ang 1,000 bawat piraso ay masyadong mababa. Ngayon, ang mahal ng mga computer, ang mga computer chips, ay kulang pa sa demand. Naniniwala ako, kahit 1,500 bawat piraso, mayroon pa rin, bibili niyan. Ang 1,000 bawat piraso, ay hindi na mababa. Kung hindi ako nagkakamali, ang mga panindang ito, ay hindi galing sa magandang paraan, di ba? Hindi ko naman gustong gamitin ang dahilang ito para pababain ang presyo. Tutal, ang pagkuha ko ng mga panindang ito ay may kasama ring panganib. Sige na nga. Sige, payag na kami sa presyo na sinabi mo, Boss Zhao. Ang naging desisyon nyo ay tama. Tutal, ang mga ganitong gamit ay mabilis maluma. Kung may ibang teknolohiya na mas maganda ng konti, magiging basura na lang to. Tama ang sinabi ni Boss Zhao. Aasahan namin ang tulong mo. Ayos, napakagandang usapan ito. Mag-iwan kayo ng contact number. Kapag nagkausap na kami ng kliyente ko, sasabihin ko sa inyo kung saan ang palitan. Sige. Oy, ate yan, bakit ka pa nagtatrabaho? Tigil mo na yan. Hindi na natin kailangang buksan tong shop. Ang ayos-ayos ng araw. Anong kalokohan tong pinagsasasabi mo? Ate yan, kumita ako ng pera. At malaking pera to. Magkano ba yan? Umabot ba ng 5,000? Wala pang 5,000. Paano naging malaking pera yon? Ate yan. Mali ang intindi mo. Masyadong maliit ang iniisip mo. Taasan mo pa ang hula mo. Tsaka, tama yung unang numero na nahulaan mo. Nagsisimula nga sa 5. Pero higit pa sa 5,000. Hindi kaya. 50,000. Maliit pa rin, masyadong maliit. Grabe. 500,000 ba? Ate yan, mukhang hanggang dyan lang. Ang kaya ng imahinasyon mo. Hindi ko na ililihim sa'yo. Ang kinita ko ngayon ay hindi 50,000. Hindi rin 500,000. Kundi 5 milyon. Eh ano? Kumita ka ng 5 milyon. 5 milyon. Sigurado kang hindi mo niloloko si ate. Ate yan. Kailan ba ako nagbiro sa'yo ng ganito? Ang galing mo naman masyado. Ate yan. Ang sarap pala ma-excite. Gusto ko pang ma-excite ulit. Loko kang bata ka. Huwag kang abusado dyan. Wala akong magagawa eh. Kasalanan mo to, ate. Ang lambot kasi ng labi mo. Ang sarap halikan. Lindsay, sabihin mo nga kay ate. Paano mo kinita yang 5 milyon? Ano? Mga computer chips na hindi alam kung saan galing.
Baka mapahamak tayo niyan Huwag kang mag-alala, ate. Sa lakas kong makipagbasagan ng mukha, ang mga ordinaryong tao, hindi basta-basta babangga sa akin. Lindsay, kahit anong mangyari, kailangan mong unahin ang sarili mong kaligtasan. Dahil naghihintay pa rin si ate sa'yo. Huwag kang mag-alala, ate. Alam ko ang ginagawa ko. Boss Shu, ngayong araw, may dala akong magandang gamit para sa'yo. Saan mo nakuha yan? Magkano mo gustong ibenta? Mayroon akong 5,000 piraso. Kung gusto mo. 10 milyon, kunin mo na lahat. Bakit? Boss Shu, namamahalan ka ba? Hindi naman sa mahal. Kaya lang, medyo mainit sa kamay ang mga to. Dahil nga mainit. Kaya ko binibenta sa'yo ng ganitong presyo, di ba? HMPH. Lao Jiao. Hindi mo pa rin alam kung gaano kaseryoso to, kung tama ang hinala ko. Ang mga chip na to, galing sa Yihitang. Ano? Yihitang. Ang numero 1 gang sa Dongguan. Tama. Ang numero 1 gang nga sa Dongguan, Yihitang. Kamakailan, hinahanap nila kung nasaan ang mga gamit na to, kung gusto mong kunin. Kailangan mong pag-isipang mabuti ang mangyayari kapag binangga mo sila. 10 milyong negosyo to Nanghihinayang talaga ako. Kung nanghihinayang ka, kailangan mong linisin ang mga bakas mo. Tapusin mo ang 2 yun. Kung hindi, ang apoy na to, aabot din sa'yo balang araw. Alam ko na ang gagawin ko. Lindsay, nakipagkita sila sa atin, sa ganitong lugar na walang katao-tao. Baka parang sa mga pelikula. Double cross to Hindi ko alam, kahit ano paman, mag-ingat pa rin tayo. Huwag kang mag-alala, sagot kita. Kung wala silang masamang balak, mabuti. Pero kung meron, ipapaalam ko sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng mawalan ng lahat. Pogi, ganda. Dala nyo ba ang mga gamit? Nandito lahat ng gamit. Dala nyo ba ang pera? Pera. Siyempre dala namin. Kaya lang, wala na kayong buhay para kunin yun ngayon. Balak ko. Pagkatapos ng 3 araw nyo, saka ko na lang susunugin. Ang perang to para sa inyo, Boss Jiao. Ang ganda ng babaeng to. Bago natin patayin, pwede bang paglaruan muna namin? Walang problema. Basta makuha ko ang mga chip. Hihintayin ko kayo doon. Mga bata, sugod. Ang bilis naman natapos. Bakit ikaw? Nasaan ang mga tauhan ko? Bakit ikaw? Nasaan ang mga tauhan ko? Siyempre. Tinapos ko na. Silang lahat. Imposible. Mga elite bodyguards yun. Malaki ang binayad ko sa kanila. Paano mangyayaring matalo mo sila ng mag-isa? Huwag mong sabihing ace bodyguard. Kahit ang pinakamalakas na sundalo sa ibang bansa, sa harap ko. Bagbog sarado lang ang aabutin. HMPH. Hindi ako naniniwala na ganyan kakalakas. Naiintindihan ko na. Siguradong, sinakripisyo mo ang babaeng yun. Kaya ang mga tauhan ko ay pinakawalan ka. Mga walang kwenta. Taon-taon akong gumagastos ng malaki para kunin sila, tapos ganito lang sila magtrabaho. Ikaw, wala kang gallows. Bakit naman ako magkakaroon? Ikaw, talagang tinalo mo ang lahat ng tauhan ko. Ano pa nga ba?
Sino ba talaga itong Lindsay na to? Ace bodyguard yun ah. Tapos ganon-ganon na lang tinalo. Boss Zhao, ang ginawa mo ay masyadong madaya, di ba? Pumunta ako rito ng may buong katapatan para makipagtransaksyon sa'yo. Tapos, tinraidor mo ako. Sabihin mo, ano ang dapat kong gawin para makabawi sa sarili ko? Kapatid, ako ang may kasalanan. Hindi ko nakukunin ang chip. Ang perang ito ay pambayad pinsala ko sa'yo. Ayos na ba to sa'yo? Kung papatayin kita, ang mga bagay na ito ay makukuha ko rin. Lindsay, huwag kang masyadong samobra ah. Sumusobra ka na. May mas sisawal pa dyan. Ate Xiaoyu, tayo na. Tigil. Sinabi ko bang pwede na kayong umalis? Sino ba kayo? Tanda. Alam mo namang sa amin ito, pag-aari ng hihitang. Tapos naglakas loob ka pang makipagtransaksyon ng palihim. Nagsasawa ka na ba sa buhay mo? Mga taga-hihitang pala, malaking gulo to. Tol, wala akong kasalanan. Kung alam ko lang ng maaga, nasa hihitang yan. Kahit bugbugin niyo pa ako, hindi ko yan gagalawin. Inamin na ni Boss Shu ang lahat. Nagpapanggap ka pa ring walang alam. Gusto mo talagang masampal ah. Bata, ilabas mo ang gamit. At sumama ka sa amin. Kung hindi, huwag mo akong sisisihin kung hindi ako maging mabait sa'yo. Ang gamit ko, maliban kung gusto ko, walang makakakuha nito. Kahit si Jesus pa ang bumaba. Matapang. Gusto kong makita. Kung ang buto mo ay kasing tigas ng bibig mo. Sugurin nyo. Magaling kang lumaban, no? Anong silbi ng pagiging magaling mo, kapatid? Nagbago na ang panahon. Kahit gaano ka pa kagaling sa martial arts, isang putok lang, tamba ka. Narinig mo na ba? Sa loob ng 7 hakbang, mas mabilis ang kamao kaysa baril. Kasalanan mo to. Umalis ka na nga, huwag mo akong istorbohin sa pagluluto. Sige, hindi na kita iistorbohin. Lindsay, kailan mo pa nakuha si ate? Ang daya mo naman. Tapat ako sa'yo. Tapos ganyan ka sa akin ah. Hindi pa naman matagal, pagkatapos kong iligtas ang ate mo. Hero saving the beauty. Medyo luma na nga ang style ah. Pero sinong babae ba ang makakatanggi sa ganitong tukso? Kung ganun, dapat pala akong magpasalamat sa mga tagahihitang. Wala rin naman akong pagkakataong ito ah. Lindsay, bayaw na kita ngayon. Maging mabait ka sa ate ko ah. Sige, hindi ko bibigwin ang ate mo. Sinasabi ko sa'yo, nakuha mo si ate ah. Magdiwang ka na ng palihim. Huwag na nating pag-usapan ng iba. Yung galing magluto ng ate ko ah. Panalong panalo ka na. Talaga. Kung ganun kailangan kong tikman ng mabuti. Lindsay, gusto mo bang mamaya lalabas ka para saan? Siyempre para bigyan kayo ng espasyo para sa inyong dalawa. Siya Bingbao. Subukan mong ulitin yan. Lindsay, ano? Aalis na muna ako ah. Hindi ko na kayo iistorbohin ng ate ko sa mundo ninyong dalawa ah. Itong batang to. Pati ako niloloko. 3 araw lang hindi nabugbog. Umaakyat na sa bubong. Ate Xiaoyu, dahil umalis na si Sia. Bakit hindi na lang tayo? Bakit hindi ano? Bakit hindi mo muna ako kainin? Bago tayo kumain. Sigurado ka. Hindi ikaw ang kakain sa akin. Pareho lang yan. Pareho lang yan. Huwag dito. Pumasok tayo sa loob. Sige, susundin ko ang lahat ng sasabihin mo, Ate Xiaoyu. Tara. Sinong nanggugulo sa pagkain ko ng karne? Sana magkaanak ka ng walang butas sa puwet. Si Wang yan pala. Binabawi ko na ang sinabi ko kanina. Ate Wang yan. Nandito ako kay Sia. Lindsay, huwag kang pupunta rito.
Ate Wang Yan, nasaan ka? Sinong may lakas ng loob na saktan ka? Lindsay, nasa kamay ko si Wang Yan. Kung matalino ka, pumunta ka rito mag-isa. Tandaan mo, bawal tumawag ng pulis. Kung hindi, hindi ko masisiguro kung makakauwi pa siya ng buo. Hey Xiong, naghahanap ka ba ng sakit ng katawan? Lindsay, hindi ko hinihiling na hindi mo iligtas si Wang Yan para sa akin. Pero sana, mag-ingat ka sa lahat ng bagay. Ate Xiaoyu, huwag kang mag-alala. Siguradong walang mangyayaring masama sa akin. Hindi mo pa ba alam ang kakayahan ko? Sige na, walang hiyang babae. Ang tagal na kitang nililigawan. Lagi mo akong tinatanggihan. Tapos nakuha lang ng isang probinsyano, ang unang pagkakataon mo. Xiong, Kuya Xiong. Mamaya, kung may pagkakataon, pwede ba kaming makatikim din? Gusto nyo ba? Lahat kayo may pagkakataon. Tutal, itong walang hiyang babaeng ito, ay hindi na malinis. Hahayaan ko siyang bumagsak ng tuluyan. Salamat, boss. Salamat, boss. Hey Xiong, subukan mong ulitin ang sinabi mo kanina. Lindsay, sinabi ko na sa'yong huwag kang pumunta. Bakit hindi ka nakinig sa akin? Ate Wang Yan, huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring masama sa akin. Lindsay, tingnan mo nga naman. Napakalaki pa rin ang pagpapahalaga mo sa samahan. Pero ang mga taong katulad mo, kadalasan ay maagang namamatay. Hey Xiong, akala mo ba sa dami ng tao mo, mapipigilan mo ako? Lindsay, alam ko, ikaw talaga. Nakakainggit ka, lagi kang ganyan kumpiyansa. Pero mayroon kang isang, nakamamatay na kahinaan. Hey Xiong, anong gagawin mo? Aray. Itong walang hiyang si Wang Yan, kung gusto mong mabuhay siya. Hayaan mong atali ka, ng mga tauhan ko. Tapos pakakawalan ko siya. Hey Xiong, siguraduhin mong tutuperin mo ang sinabi mo. Huwag, Lindsay. Huwag mo na akong intindihin. Kung hindi ka makakalabas dito, hindi na rin ako mabubuhay. Pasensya na, ate, sa ibang bagay, susundin kita. Pero sa pagkakataong ito, hindi pwede. Hindi ba gusto niyo akong atali? Hali kayo. Mga tauhan, atali niyo siya. Huwag. Huwag. Lindsay, dumating din ang araw mo, bata. Bugbugin niyo ng maigi. Huwag. Tumakbo ka na. Teka. Teka lang. Ano? May huling habilin ka ba? Sinabi mo na. Basta't magpatali ako. Pakakawalan mo si ate. Lindsay. Bakit ang inosente mo masyado? Itong walang kwentang babaeng si Wang Yan. Ang tagal ko nang naglalaway sa kanya. Pakakawalan ko ba siya? Pagkatapos kitang tapusin mamaya, sa mismong harapan mo, paglalaroan ko siya. Hey Xiong, naglalaro ka ng apoy. Malapit na ang katapusan mo, ang tigas pa rin ng mukha mo. Mamaya, uunahin ko yung bibig mo. Hindi ba ang yabang mo? Hindi ba ang galing mong lumaban? Titingnan ko ngayon, kung hanggang saan ang kayabangan mo. Bugbugin nyo. Huwag. Huwag. Huwag, Lindsay. Boss, boss, ang tigas ng katawan ng lalaking ito. Ang pagpalo ng pamalo sa katawan niya, parang pamapalo sa bakal. Manahimik ka, mga walang kwenta. Kahit mambugbog hindi nyo kaya. Anong silbi nyo? Lumayas kayo. Ako na ang gagawa. Hey Xiong, hinihintay ko lang na lumapit ka. Anong ibig mong sabihin? Paano mo naputol ang lubid?
Hey Xiong, wala kang alam sa lakas ko. Pakawalan niyo agad si ate. Kung hindi, babaliin ko ang leeg niya, boss. Bilisan niyo. Gusto niyo ba akong mamatay? Opo, boss. Lindsay, tinakat mo ako ng sobra. Akala ko hindi na kita makikita ulit. Huwag kang mag-alala, ate, ipaghihiganti kita ngayon din. Pare, kung sasabihin kong isa itong hindi pagkakaunawaan, maniniwala ka ba? Hey Xiong, kung ngayon din, baliin ko ang leeg mo, tapos sabihin kong isa itong hindi pagkakaunawaan, maniniwala ka ba? Ako. Pare, sabihin mo ang gusto mo, basta palampasin mo lang ang buhay ko ngayon. Kahit anong kondisyon, papayag ako. Pasensya na, ang kredibilidad mo sa akin ay zero na. Kaya, mamatay ka na ngayon. Huwag, Lindsay. Sandali. Madam, tulungan mo ako, ililigtas ka. Masyado kang nag-iisip. Lindsay, balak ko sanang gumawa ng pabor sa'yo. Pero mukhang hindi mo naman kailangan. Salamat sa kabaitan mo, madam. Taos puso kong tinatanggap. Lindsay, yung alok ko dati, napag-isipan mo na ba? Ito. Hindi ko pa masyadong napag-isipan. Ikaw bata ka, ahwa. Lindsay, naisip mo ba, kung sasali ka sa hihitang, ang nangyari ngayon, ay hindi sana mangyayari. Madam, anong ibig mong sabihin, kapag sumali ka sa hihitang, tao ka na ng hihitang. Dito sa teritoryo ng Dongguan, walang mangangahas na galawin ang tao ng hihitang. Ano? Si Lindsay. Tinanggihan ang imbitasyon ng hihitang. Bakit? Gusto mo rin bang sumali sa hihitang? Siyempre naman. Sa mga nag-iikot sa Dongguan, sino ba ang ayaw sumali sa hihitang? Ikaw talaga, nasa iyo na ang swerte, hindi mo pa alam. Lindsay, basta tumango ka lang, at pumayag na sumali sa hihitang, masisiguro ko. Si Hey Xiong, hinding-hindi na, mangangahas na bang game ka? Siyempre naman, ang hihitang ay ang pinakamalaking kumpanya sa Dongguan. Ako na isang hamak na, presidente lang ng Nanhu Association. Paano ko lalabanan ang tao ng hihitang? Alam kong ikaw ay malakas talaga. Kung sasabihin ikaw ang pinakamagaling, lumaban sa Dongguan, hindi na yun biro. Pero, kailangan mo ring isipin ang mga nasa paligid mo. Ayaw mo naman sigurong ang nobya mo ay mapunta ulit sa ganitong sitwasyon, di ba? Madam, isa ka talagang magaling na tagapagsalita. Sige, papayag na akong sumali sa hihitang. Mabuti naman kung ganun. Sa pagsali mo, ang grupo ni Kuya Gia ay siguradong mas lalong lalakas. Gia? Sino ba si Kuya Gia? Si Kuya Gia ang asawa ko. Ang pangalan niya ay Tang Xiao Gia. Siya rin ay nasa hihitang. Isa sa pangalawang pinuno. Dadalhin kita sa kanya ngayon. Kaya pala sina Son Yi at Ahua. Tinatawag na Madam si Hu Qingqing. Tungkol sa galing mo, si Kuya Gia ay sobrang interesado. Kung mapapabilib mo siya, siya na ang bahala. Direkta niyang ibibigay sa iyo ang posisyon bilang Xiangzu. Ano? Kakapasok lang sa hihitang. Magiging Xiangzu na agad. Napakaswerte naman ng batang ito. Sa hihitang, ang pinakamataas syempre ay ang pinuno. Sa ilalim ng pinuno ay ang pangalawang pinuno. At sa bawat pangalawang pinuno, may 3 posisyon para sa Xiangzu. Kaya pala nung nalaman nilang pwede akong maging Xiangzu agad, ganun na lang kagulat si Hey Xiong. Ang Xiangzu, masasabing sa hihitang ay ang pangatlo sa pinakamataas na ranggo. Pero hindi ko alam kung paano mapapabilib si Kuya Gia. Hey Xiong, dahil hindi mo naman alam ang nangyayari, palalampasin namin ang buhay mo. Pero kailangan mong magbayad ng danyos. 1,000,000, bawal kulangin kahit isang kasing. Kung hindi, wala akong pakialam kung ang Nanhu Association nyo ay burahin ko sa Dongguan. Maraming salamat, madam, sa pagbibigay ng buhay. Makaasa po kayo. Ang 1,000,000 ito, bubuin ko sa loob ng 3 araw. Hindi mo ibibigay sa hihitang. Kay Lindsay mo ibibigay. Kay Lindsay. Opo. Masusunod po. Sa naging desisyon kong ito, Lindsay, ayos na ba sa'yo? Ayos na ayos, madam.
Mabuti naman kung ganun. Kaya ngayon, sumama ka sa akin sa headquarters ng Yihitang. Puntahan na natin si Kuya Gia. Sige po, madam. Kuya Gia, Kuya Gia. Siya nga pala si Lindsay. Ang galing niya sa pakikipaglaban, ay talagang nakakabilib. Kuya Gia, matagal ko nang narinig kay Ching Ching na magaling ka daw. Ngayon, sa wakas, may pagkakataon na akong makita ito ng personal. Lindsay, kung mapapabilib mo ako, ibibigay ko sa iyo ang huling posisyon bilang si Yangzu. Sa'yo na ito. Teka lang. Hindi ako papayag. Tang Xiaojia. Ang posisyon ng si Yangzu ay pumapangalawa lang sa ating mga pangalawang pinuno. Ganyan mo na lang ba kadaling ibibigay sa isang baguhan? Hindi ka ba natatakot na baka especially iya siya ng ibang grupo? Ang paningin ko, si Tang Xiaojia ay hindi kailanman nagkakamali. Lindsay, tama ba ako? Huwag kang mag-alala, Kuya Gia. Hinding-hindi kita bibiguin. Kuya Gia. Sa totoo lang, kung sino ang gusto mong maging Xiangzu, wala akong karapatang magsalita. Pero, ang Yihitang ay isang lugar kung saan lakas ang nasusunod. Ganito na lang, basta't itong bata na to ay makakatagal sa akin ng 10 minuto. Papayag akong maging Xiangzu siya. Kung hindi, ang mga kapatid sa Yihitang ay hindi rin papayag. Lindsay, ano sa tingin mo? 10 minuto. Baka medyo mahirap yan. Kung hindi ka man lang makatagal ng 10 minuto, ang kapal naman ng mukha mong umupo sa pwesto ng Xiangzu, Tang Xiaojia. Ito ba ang bagong tao mo? Ang hina naman yata nito. Mukhang nagkakamali kayo. Ang ibig kong sabihin, ang sabi ko. Ang pagtagal mo sa akin ng 10 minuto ay medyo mahirap. Baka kasi sa isang pagkakamali, mapatay kita sa isang sampal. Anong sabi mo? Papatayin ako sa isang sampal. Tang Xiaojia, itong batang nahanap mo, ang yabang Dapat mong malaman, nakaupo si Akiyang sa pwesto ng Xiangzu. Dahil sa galing niya sa martial arts. Deputy Hall Master Liao, ang lakas ni Akiyang. Siyempre alam ko. Sa buong Dongguan, pasok siya sa top 3. Pero, dati yun. Sige. Mukhang may tiwala ka sa batang to Sige. Gusto kong makita ngayon kung paano mo papatayin sa isang sampal. Si Akiyang. Bata. Congrats. Nagawa mo akong galitin. Dapat sana. Kailangan mo lang makatagal sa akin ng 10 minuto. Pero nagbago na ang isip ko. Babasagin ko ang isang kamay mo para malaman mo na ang pagiging mayabang sa Yihitang ay may kapalit. Daming Saturday. Lalaban ka ba o hindi? Lindsay. Huwag mong maliitin ang kalaban. Hindi mataas ang hinihingi ko. Kailangan mo lang makipag-draw kay Akiyang. At ang pwesto ng Xiangzu ay sayo na. Kuya Gia, ang baba naman ang inaasahan mo sa akin. Isang hamak na Shuji Cheng lang. Kung hindi ko siya matatalo sa loob ng 3 tira, hindi ako karapat dapat maging Xiangzu. Bata. Ang yabang mo. Gusto kong makita kung paano mo ako tatalunin sa 3 tira. Ben. Lay. Kamay. Daming Saturday. Ano? Isang tira lang, tapos na. Bata. Anong klaseng galawan yun? Paano mo sa isang suntok, napatulog si Akiyang? Vice Master Liao, baka naman kasi. Masyadong mahina ang mga tauhan mo. Ni isang suntok ko, di kinaya. Imposible. Dati-rati si Akiyang. Gamit lang ang isang itak. Tamba ang mahigit 10 tao. Paano siyang naging ganyan kaina? Baka naman kasi. Wala ka lang talagang alam. At hindi mo kilala kung sino ang tunay na malakas. Bata. Sinasabihan mo akong walang alam. Kilala mo ba kung sino ang kinakausap mo? Bakit? Bawal na bang magsabi ng totoo dito sa Yihitang? O baka naman, itong Yihitang ay pag-aari mo na, Vice Master Liao, at ikaw na ang batas dito. Xingdong. Tama ang sinabi ni Lindsay.
Tayo sa hihitang. Palagi nating pinapahalagahan ang kalayaan sa pagsasalita. Hindi porket nagsabi siya ng totoo. Magagalit ka na. Masyado namang nakakawala ng forma yan. Di ba? Tang Xiaojia. Humanda ka sakin. Tingnan lang natin. Tayo na. Lindsay. Tupad ako sa usapan. Mula ngayon, ikaw na ang incense master ng hihitang. Ngayong gabi dito sa Dongguan, sa pinakamagandang hotel, ipagpaparty kita bilang welcome. Teka lang. Ching-ching. Bakit? Sa tingin ko, kulang pa ang pagiging incense master. Bakit hindi? Gawin mong kapatid sa labas si Lindsay. Nako, hindi pwede yan. Bakit? Ang maging kapatid ko. Nakakababa ba ng pagkatao mo? Hindi sa ganun, Kuya Gia. Kakapasok ko lang sa hihitang. Wala pa akong napapatunayan. Baka may masabi ang iba. Anong kinatatakutan mo? Pinatumba mo sa isang suntok si Xu Jicheng. At nakipagsabayan ka pa, kay Liao Xingdong. Nasaan na yung tapang na yun? Oo nga, Lindsay. Sa buong hihitang. Ang may lakas ng loob na gawin yun, bukod kay Sun Yi, ay ikaw lang. Pero, anong pero? Kung lalaki ka, huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Tatanungin kita ngayon, kaya mo ba itong panindigan? Tinatanggap ko, kuya. Tama yan. Ching-ching. Maghanda ka na. Sa pinakamagandang hotel sa Dongguan ngayong gabi, walang uuwi hanggat hindi lasing. Sige. Hindi ko inakala na si Kuya Gia at ate ay madaling kausap. Kung alam ko lang sana noon, hindi na sana ako nag-atubili. Mabuti na lang at hindi pa huli ang lahat. Lindsay. Anong iniisip mo? Wala. Pakiramdam ko lang. Ang bilis dumating ng swerte. Kuya Gia. Nandito na. Lindsay. Ipapakilala ko sa'yo. Ito ay isa rin sa mga tauhan ko. Isang Xiangzu. Ang pangalan niya ay Sun Yi. Ito si Ahua. Kuya Sun. Huwag mo akong tawagin kuya. Pareho tayong Xiangzu. Tawagin mo na lang akong Ayi mula ngayon. Kuya Z. Pasensya na sa mga nagawa ko noon. Patawarin mo sana ako. Wala yun. Hindi tayo magkakakilala kung hindi tayo nag-away, di ba? Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko rin nakuha ang pagkakataong sumali sa hihitang. Lalo na ang makuha ang pagkilala ni Kuya Gia at maging kapatid niya. Sabi ko na nga ba, hindi kasi sisihin ni Lindsay. Ate yan, hindi ka pa natutulog. Hindi ka pa umuwi. Paano ako makakatulog? Ano na, pagpunta mo sa hihitang ngayon, anong nangyari? Ate yan, hindi lang ako naging Xiangzu ng hihitang. Naging kapatid din ako ng Deputy Hall Master na si Tang Xiaojia. Ano? Kapatid. Naging kapatid ka niya. Tama. Lindsay. Ang swerte mo naman. Si Tang Xiaojia yun. Sa Dongguan, siya ay isa sa mga pinakasikat na tao. Ate yan, sa ganitong magandang balita, hindi ba dapat tayong mag-celebrate? Paano mo? Gustong mag-celebrate? Ate yan. Mukhang kailangan na nating bumili ng bahay sa lalong madaling panahon. Bakit bigla mong naisip ang bumili ng bahay? Natatakot kasi ako, ate yan, na masyadong malakas ang boses mo. Baka marinig ng buong building, di ba? Ang owa mo naman. Kasalanan mo rin naman. Hindi ko alam kung paano lumaki ang katawan mo. Hindi ka man lang marunong mapagod. Ate yan.
Gusto mo ba? Gusto ko. Gusto mo pa ba? Ayoko na. Ang mga sinasabi ng babae, kabaligtaran ng ibig sabihin. Ang ayaw, ay ibig sabihin gusto. Ate Yanzi, tayo na't saya. Boss, magbayad ka na, boss. Tigil na ang laro, dapa, kamay sa ulo. Ikaw ba si Wang Yan? Ako nga. Anong kailangan niyo sa akin? Pinaghihinalaan kang nagpapatakbo ng pasugalan. Sumama ka sa amin. Dalhin na yan. Ano? Nagpapatakbo ng pasugalan. Kuya Gia, hinuli ang ate ko. Huwag kang mag-alala. Ang bagay na to, narinig ko na rin. Agad-agad akong nagpadala ng tao para magpiyansa. Salamat, Kuya Gia. Wala yun. Kuya mo ko. Pero, tungkol dito, kailangan ko ring sabihin sa'yo, kamakailan, ang mga pulis, ay mahigpit sa mga arcade games. Sabihin mo sa ate mo na sa susunod, huwag na siyang makisali dyan. Masusunod, Kuya Gia. Kasama ang 1 milyong bayad ni Heixiong. Mayroon na akong halos 6 na milyong ipon. Hindi na talaga kailangan ang kakarampot na kita sa arcade. Nga pala, tungkol sa pagkahuli ng ate mo, pinaimbestigahan ko na rin. May nag-report sa kanya. May nag-report. Sino? Si Heixiong. Si Heixiong. Ang lakas ng loob niyang kalabanin ang hihitang natin. Kung siya lang. Hindi talaga siya mangangahas. Pero, kumakapit siya ngayon kay Liao Xingdong. Kaya, alam mo na ngayon, kung anong sitwasyon, di ba? Ano? Kumapit si Heixiong kay Liao Xingdong. Ibig sabihin, naging tao na rin siya, ng hihitang. Hindi naman sa ganun. Ang pinto ng hihitang natin, hindi ganun kadaling pasukin. Siya ay ginagamit lang si Liao Xingdong bilang backer niya. Hindi pa rin natin siya kasamahan. Ganun pala. Kung ganun, Kuya Gia, pwede ko ba siyang galawin? Basta walang mamatay. Sasaluhin kita. Huwag kang mag-alala, Kuya Gia. Ayoko ring maging pag-anti. Kuya, di ba sabi mo tutulungan mo kong kumita? Anong ginagawa natin sa ganitong lugar? Bilang isang matuwid at magiting na binata, paano ko hahayaang ang underground boxing, isang lugar na walang pakialam sa buhay ng tao, ay patuloy na mag-operate ngayong araw? Nandito ako para wasakin ito. Magseryoso ka nga. Huwag ka nang magsalita sa harap ko ng mga ganyang matatamis na salita. Nalaman mo pa rin ito. Ang boss ng underground boxing na ito ay si Heixiong. May kaunting alitan kami. Kaya, sisirain ko siya. Ako ay wawasakin ang underground boxing arena na ito. Kuya, huwag ka nang magbiro. Ang makapagbukas dito ng underground boxing arena, ang kapangyarihan sa likod nila, ay siguradong hindi simple. Kung makakabangga natin sila, sa hinaharap, tayong dalawa dito sa Dongguan, ay hindi na makakagalaw. Paano kung sabihin ko, na ako ang Xiangzhou ng hihitang? Ano? Ikaw ngayon ay, ang Xiangzhou ng hihitang. Kuya, hindi ka nagbibiro, di ba? Ang Xiangzhou ng hihitang ay nagpagulat na sa iyo ng ganyan. Paano kung sabihin ko na ang Deputy Hallmaster ng hihitang na si Tang Xiaojia ay kinuha akong kapatid sa labas? E di hindi ka na makakapagsalita ng maayos. Grabe. Hindi nga. Si Tang Xiaojia, kinuha kang kapatid. Kapatid. Sigurado ka bang hindi ka nagbibiro sa akin? Kailan mo ba ako nakitang nagbiro sa iyo? Totoo ang sinasabi mo. Ang Tang Xiaojia na iyon ay isang sikat na malaking tao sa Dongguan dahil sa koneksyon ninyong ito. Pwede na rin ba akong maging siga sa Dongguan? Ano pa ba tayo sa isa't isa? Siyempre naman. Sige. Wasakin ang underground boxing arena na ito. Hindi ba si Heixiong lang yan? Gawin natin siyang tuta. Bata. Sa itsura mong yan, lakas ng loob mong lumaban dito. Alam mo ba ang pangalan ko?
At nang ahas kang hominin ako. Alam ko. Hindi ba ikaw ang underground boxing king ng Dongguan na si Cao Feng? Ano naman ngayon? Alam mo na pala ang pangalan ko. Nang ahas ka pa ring hominin ako, bata. Naghahanap ka ba ng sakit ng katawan? Ang binubugbog ko ay ang boxing king. Isuot mo na yan. Baka mamaya ay mabugbog kita ng husto. Bata. Ikaw ang unang nang ahas, na maliitin ako ng ganito, ngayong araw, kung makakalabas ka pa rito, ng buhay. Akong si Cao Feng, ay hindi nalalaban habang buhay. Lindsay, bakit ka nandito? Hey Xiong, huwag ka nang magpanggap na tanga. Sino ang nag-report sa convenience store ko? Ikaw ang mas nakakaalam niyan. Anong report? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Sige. Kung ganun, bubugbugin kita hanggang maging malinaw sa'yo. Lindsay, huwag mong isipin na magaling kang lumaban. Sumusobra ka na. Alam mo ba kung sino siya? Cao Feng. Ang hari ng underground boxing, espesyal na kinuha. Hindi ako naniniwalang matatalo mo siya. Daming Saturday, lalaban ba tayo o ano? Sige ba? Dahil gusto mo nang mamatay, pagbibigyan kita. Hindi basta-basta ang batang ito, mag-ingat ka. Kung may pagkakataon, patayin mo na agad siya. Boss. Kung hindi lang, sumigaw ka bigla ng teka lang. Malamang ang batang ito ay nakahandusay na sa sahig at hindi na humihinga. Mabuti kung may kumpiyansa ka. Ipinapaubaya ko na sayo. Terra. Bata, pwede na ang lakas mo ah. Hindi nga nakapagtataka na ikaw ang hari ng underground boxing. Halos kasing lakas din kita. Kung wala ang system, malamang hindi talaga. Ako uubra sa lalaking ito. Bata, pwede na ang lakas mo ah. Pero sa underground boxing, hindi lang puro lakas ang kailangan. Ngayong araw, ipapakita ko sa'yo kung bakit ako tinawag na hari ng underground boxing. Lindsay, nasaan na ang kayabangan mo kanina? Bakit ngayon hinahabol ka ni Cao Feng sa buong ring? Parang isang aso ah. Boss Xiong, ang batang ito ay magaling lang sa salita. Pagdating sa lakas, kay Cao Feng pa rin tayo. Boss Xiong, may nalaman akong balita. May isang tao kanina na tumaya ng 5 milyon na mananalo si Lindsay. Tumaya ng 5 milyon kay Lindsay. Hindi ko inasahan na ngayong araw. Hindi lang natin matuturuan ng leksyon si Lindsay. Mayroon pa tayong inaasahang bonus ah. Hey Xiong, huwag kang magsaya masyado. Akala mo ba talaga ang kapatid ko ay hindi kayang talunin si Cao Feng? Siya ay ayaw lang tapusin ang larong ito nang masyadong maaga. Laro. Ang ibig mong sabihin, ikaw ang tumaya ng 5 milyon na yon. Tama. Ako nga ang tumaya ng 5 milyon. Pero teka lang. Ayon sa pusta mo, na 1 sa 10 ang bayad, kung mananalo ang kapatid ko. Ang 50 milyon na ito. Handa na ba? Saka na tayo mag-usap pag nanalo na ang kapatid mo. Hindi ako naniniwalang matatalo niya si Cao Feng. Kapatid, bilisan mo nga. Huwag na tayong magsayang ng oras. Hinihintay ko pa si He Xiong. Nabigyan tayo ng perang panggastos. Sige,
Tatapusin ko ang laban na to sa loob ng 3 segundo. Bata. Huwag kang masyadong mayabang. Lumalaban ako sa underground boxing. At nakamit ko to sa bawat suntok. Totoong laban to. Ganun ba? Puwes, itong suntok ko, may 20 taong lakas. Ewan ko lang kung kakayanin mo. You can all bow down together when the world comes knocking. Hey Xiong, 50 milyon, ibigay mo na. 50 milyon. Saan ako kukuha ng ganyang kalaking pera? Wala ka palang pera, bakit ka pa nagtayo ng underground boxing arena? Kung hindi mo ilalabas ang pera ngayon, ipapasara ko itong arena mo. Lindsay, huwag kang masyadong abusado. Abusado. Nung pinilit mo si Ate Wang Yan, bakit hindi mo sinabing abusado ka? Nung pinilit mo akong lumaban para sa'yo, bakit hindi mo sinabing abusado ka? Oo na, ako na ang may kasalanan. Ganito na lang, maglalabas ako ng 10 milyon. At tayong dalawa, lahat ng namamagitan sa atin. Quits na tayo, ayos ba? 10 milyon. Namimigay ka ba ng limos? Ang perang napanalunan ko sa arena mo. Higit pa dyan. Ano bang gusto mo? Sinabi ko na. Maglabas ka ng 50 milyon. O kaya, isara mo tong arena. 2 lang ang pagpipilian mo. Lindsay. Huwag mong isipin na, dahil sinusuportahan ka ni Kuya Tang Xiaojia, pwede mo nang gawin lahat ng gusto mo. Sinasabi ko sa'yo, itong underground boxing arena na to, protektado ni Mr. Liao, isa ka lang namang hamak na pinuno. Ang pag-aari ni Mr. Liao, susubukan mo bang galawin? Sabi ko na nga ba, si He Xiong ay kumampi na kay Liao Xingdong. Bakit naman hindi ko susubukan? Sa Yi Hitang, bukod kay Kuya Xiaojia, kung may ibang susubok na kalabanin ako, kahit si Liao Xingdong pa yan, lalabanan ko rin. Ano? Gusto mo ring kalabanin si Mr. Liao? Wala namang kwenta si Liao Xingdong. Ang pinakamagaling niyang tauhan, si Xu Jicheng, binugbog ko na. Tingin mo ba susubukan niya akong galawin? Baliw ka na talaga. Hindi ka ba natatakot na itong mga sinabi mo? Sabihin ko kay Mr. Liao, sabihin mo kahit anong gusto mo. Pero bago yan, ayusin muna natin ang utang mo sa akin. Ang 50 milyon ko, kulang ng 1 sentimo. Babaliin ko ang 1 daliri mo. Wag. Bitawan mo ang boss ko. Banatan niyo siya. Kung ayaw niyong mapahamak ang boss niyo, ilipat niyo ang pera, dito sa bank card na to. Tumayo ka na dyan. Bilis, kunin mo to. Teka lang Masusunod, boss. Aasikasuhin ko na po agad. Boss, ang laman lang ng card na to ay 39 million. Kulang pa ng 11 million. Hey Xiong, sinusubukan mo ba ang pasensya ko? Hindi. Bigyan mo ko ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw, iipunin ko ang pera at ibibigay sa'yo. Ibibigay ko lahat. Hay nako. Gumawa ka ng IOU. Para sa 11 million na to, kung hindi mo mabayaran pagkatapos ng 3 araw, madadagdagan ng 1% na interes araw-araw. Sige na. Isusulat ko na. Kumuha kayo ng papel at ballpen. Boss. Nasaan ang inkpad? Ano pang tinutungangan nyo dyan? Teka lang. Tapos ko nang isulat. Anong ginagawa mo? Anong inkpad ang kinukuha mo? Boss, hayaan na lang ba natin silang umalis ng ganon-ganon lang? Halika, ikaw ang bumanat sa kanya. Sige nga, sige, tulungan mo kong gumanti. Puro ka lang salita Kahit si Cao Feng hindi sila kinaya, anong silbi niyong mga gunggong kayo? Wala kayong kwenta. 50 million yun Lahat ng kinita natin sa mga nakaraang taon, napunta lang sa bulsa niya. Tapos ngayon, kailangan pa nating mangutang sa iba. Di habang buhay na lang tayong magtatrabaho para sa kanya. Kailangan mo pa ba kong paalalahanan? Tama na.
Ang makong na to, hindi na magtatagal ang maliligayang araw niya. Naghahanda na si Mr. Liao para patumbahin si Tang Xiaojia ng palihim. Kapag bumagsak si Tang Xiaojia, kung magkano man ang kinulimbat ng makong na to ngayon, sisiguraduhin kong isusuka niya lahat pati interes. Kuya, yamanin na tayo ngayon, sobrang yaman. Dahil sa 50 million na to, hindi natin to mauubos habang buhay. Masyadong mababaw ang mag-isip mo. Barya lang ang 50 million. Sa paningin ng mga totoong big boss, wala yang pinagkaiba sa 500 pesos. Di nga. Gagastusin ang 50 million na parang 500 pesos lang. Sobrang lupit naman nun. Kapag ikaw, umabot na sa bilyon ang yaman, maiintindihan mo rin ang pakiramdam na yan. Sana nga dumating ang araw na yun. Kuya Gia, napatawag ka yata ng ganitong oras. May problema ba? Lindsay, pumunta ka agad dito sa kumpanya. May importante akong sasabihin sa'yo. Kuya Gia, may kailangan ba? Para ipatawag ako ng ganitong gabi. Si Kun Ge, nabalitaan niyang may kinupkup akong kapatid. Kaya pinapasama ka niya sa akin para magkita kayo. Para na rin magkakilala kayo. Ikaw naman, kahit paano ay, Xiangzu ng hihitang. Hindi pwedeng hindi mo pa nakikita ang Tangzu. Sige, Kuya Gia, ang taong tinatawag na Kun Ge ni Kuya Gia. Malamang siya ang Tangzu ng hihitang. Si Li Kun, hindi ko inakalang ganito kabilis. Kung makikita ang alamat ng Dongguan. Mag-ayos ka na pag-uwi mo mamayang gabi. Bukas ng umaga, isasama kita kay Kun Ge. Kun Ge. Ito ang bago kong kinupkup na kapatid, si Lindsay. Magbigay-pugay ka kay Kun Ge. Madalas kong marinig kamakailan na may dumating daw sa kumpanya na magaling lumaban na bata. Hindi ko inakala, hindi ka lang pala magaling lumaban. Ang gwapo mo pa. Kung tatawagin kang bukod tangi, hindi iyon kalabisan. Masyado nyo naman akong pinupuri, Kun Ge. Ako'y, sinwerte lang. Ang humble mo naman, bata. Oo nga pala, ito ang anak kong si Lilu. Pareho kayong mga bata pa. Sa susunod, madalas kayong mag-usap. Ikinagagalak kong makilala ka, Miss. Huwag mo na akong tawaging Miss. Mas bata ako sa'yo. Tawagin mo na lang akong Lulu. Sige. Sa ganitong kasayang okasyon, paanong mawawala ako? Liao Xingdong, anong ginagawa mo rito? Teritoryo ito ni Kun Ge. Kailangan ko pa bang humingi ng permiso sa'yo para pumunta rito? Kung hindi ka marunong magsalita, manahimik ka na lang. Nagyayabang ka sa harap ko. Wala ka pang karapatan. Tang Xiaojia, huwag kang magpanggap sa harap ko. Pareho lang tayong Deputy Tangzu. Kakausapin mo ako tungkol sa karapatan. Karapat dapat ka ba? Tama na. Tayo-tayo lang nandito. Huwag na kayong mag-away. Ibigay nyo na lang sa akin ang pabor na ito. Kun Ge. Hindi sa hindi kita nirerespeto, kundi itong si Tang Xiaojia. Sumusobra na. Ang negosyo ng kumpanya sa Hong Kong Island. Ako ang palaging nagpapatakbo. Kamakailan, ang mga kamay niya ay umabot pa sa kumpanya sa Hong Kong Island. Hoy Liao. Huwag kang magsalita ng kalokohan dyan. Sino ba talaga ang unang lumampas sa linya? At nakipagsabuatan pa sa mga tao ng Nanhu Association ng Dongguan. Nakipagkutsabahan kayo, ang mga tao ng Nanhu Association. Naisip nilang walang kinabukasan kung susunod sa'yo. Kaya ako ang pinili nila. Ang matalinong ibon ay pumipili ng magandang puno na dadapuan. Hindi mo ba naiintindihan yon? Ang ibig mong sabihin, ang Nanhu Association ay nasa ilalim ng kapangyarihan mo. Tama. Bata. Alam kong may alitan kayo ni Heixiong. Pero pinili ni Heixiong na sumunod sa akin. Kaya sana mula ngayon, huwag mo na siyang guluhin. Siya. Ako na ang magpoprotekta sa kanya. Inaamin mo na si Heixiong. Ay tauhan mo, mabuti kung ganun. May utang na papel si Heixiong dito. Pakibayaran mo na lang. Ano? Sinasabi mong may utang sa'yo si Heixiong. Ata. Muntik na akong maloko sa kalokohan mo. Si Heixiong ang nagpapatakbo ng underground boxing ring. Paano siya magkakautang? Sabihin mo, saan mo nakuha ang pekeng papel na yan? Anong binabalak mo? Hindi ba pwedeng ang underground boxing ring ni Heixiong ay may nanggulo at sinira, kaya siya nagkabaon-baon sa utang? Imposible. Ang underground boxing ring ni Heixiong. Nandoon ang boxing champ na si Cao Feng, at ako pa ang backer nila. Sino namang may lakas ng loob na manggulo roon? E di isipin mo ulit, posible kaya na ako ang taong yun? Ano? Ikaw ang sumire ng negosyo niya. Naghahanap ka ba ng sakit ng katawan? Liao Xingdong.
Huwag kang mag-double standard sa akin. Nire-report ni Haeshong ang ate ko sa paratang na pagsusugal, kaya sinira ko ang kanyang underground boxing ring. Patas lang tayo, di ba? Tsaka, hindi ako tulad niyang tumitira patalikod. Lantad akong pumusta. At siya mismo ang tumanggap ng pusta ko. Ngayong natalo siya at walang pambayad. Huwag niyo akong sisisihin, bata. Ang lakas ng loob mong bangguin ako. Aaminin ko, may bayad ka. At matapang ka rin. Dami mong ibes. 11 milyon. Ilabas mo na ang pera. Paano kung ayaw ko? Ayaw mo. Liao Xingdong, ayaw mo naman sigurong kumalat bukas, na ang Vice Hall Master ng Yihitang, ay hindi nagbabayad ng utang, di ba? Subukan mo. Bakit hindi? Nirerespeto lang kita, kaya tinatawag kitang Vice Hall Master. Pero kung wala akong pakialam sa'yo, ikaw, Liao Xingdong, sa paningin ko, wala kang kwenta. Sige, magaling. Tatandaan ko to. Heto ang 11 milyon. Sana buhay ka pa para gastusin yan. Huwag kang mag-alala, kahit mamatay ka pa. Mabubuhay ako ng matagal. Pasensya na, Konge. Itong kapatid ko, medyo mainitin talaga ang ulo. At mahirap sawayin. Pagbalik natin, kakausapin ko talaga siya ng masinsinan. Ayos lang, mga bata pa kasi, medyo padalos-dalos. Normal lang yan. Itong si Tang Xiaojia, palala ng palala. Hindi na ako nirerespeto. Pero, ang lalaking to, hindi na rin magtatagal. Ngayong araw, ito na ang katapusan niya. Boss Kun, masama ang pakiramdam ko. Mauuna na ako. Sige, makakaalis ka na. Xiaojia. Itong si Liao Xingdong. Mapaghiganti yan. Mauna na kayong umuwi. Baka patraidor pa kayong tirahin. Huwag kang mag-alala, Boss Kun. Kahit bigyan ko pa ng lakas ng loob yang si Liao Xingdong. Hindi yan mangangahas. Sige kung ganun. Mag-ingat na lang kayo. Mga tanga. Ngayong araw, pagbabayaran mo ang kayabangan mo. Kuya Gia, kanina, yung kay Boss Kun, medyo kakaiba ang reaksyon niya. Gusto mo bang umatras muna tayo? Ang ibig mong sabihin, baka gumagamit ng reverse psychology si Lee Kun. Ano? Reverse psychology. Sinasabi mo bang, si Boss Kun kanina, sinadya niyang sabihin yun? Bakit naman? Kung hindi ako nagkakamali, si Boss Kun at si Liao Xingdong, may pinagkasunduan silang dalawa. Lindsay, sigurado ka ba? Kahit hindi ako sigurado, pero pakiramdam ko, may hindi magandang mangyayari. Sige. Naniniwala ako sa'yo. Boss Kun, pasensya na. May emergency lang sa kumpanya. Kailangan kong asikasuhin. Mauuna na kami. Aalis na agad kayo. Hindi ba kayo magtatagal kahit sandali? Kakaiba talaga ang kinikilos ni Boss Kun. Dati kapag aalis ako, hindi niya ako pipigilan. Hindi na. May emergency talaga. Babalik na lang kami sa susunod, Boss Kun. Sige kung ganun. Dahil may emergency ka, sa susunod na lang tayo mag-usap. Kuya Gia, bakit nagmamadali tayong umalis? Anong meron? Balak ko pa namang, sa bahay ni Boss Kun. Kumain ng marami eh. Kain, kain, kain. Puro ka na lang kain. Nandito na sila para tapusin ka. Bilis, takbo. Anong nangyayari, Kuya Gia? Tang Xiaojia, hindi ko inakalang mabilis ang pakiramdam mo. Sayang nga lang, ngayong araw, nakatadhana kang hindi makalabas dito ng buhay. Haeshong, magkano ang binayad sa'yo ni Liao Xingdong? Doblehin ko ang bayad. Pera. Akong si Haeshong ngayon. Wala akong pakialam sa pera. Gusto ko lang kunin ang buhay ng cutie na si Lindsay. Ikaw. Sun Yi, ilayo mo na muna si Kuya Gia. Ako na ang bahala rito. Lindsay, ang dami nila. Hindi mo sila kaya. Ako ang kailangan ni Liao Xingdong. Basta't maiwan ako rito, siguradong makakatakas kayo. Magtiwala ka sa akin. Kaya ko to. Ikaw talagang bata ka. Sabi ko hindi mo kaya. Hindi mo talaga kaya. Huwag kang magmagaling. Kahit hindi kaya, kakayanin. Ikaw ang kuya ko eh. Sun Yi, ano pang tinutunganga mo dyan? Ilayo mo na si Kuya Gia. Lindsay, siguraduhin mong babalik kang buhay. Ililibre pa kita ng inom. Huwag kang mag-alala. Ang inuman na yan, hindi makakatakas yan. Hindi ako aalis. Lindsay, kapatid. Sumugod na kayong lahat. Naghihintay pa ako sa inuman namin. Lindsay.
May hangganan din ang kayabangan mo. Para lang tapusin ka. Bukod kina Shu Jicheng at Cao Feng, sinadya ko pang imbitahan ang tatlong. Magagaling na halos kasing lakas nila. Tingnan ko lang kung sa 5 kalaban, hindi ka pa rin matalo. Simula nang makuha ko ang God Level Magician at God Level Golden Bell Shield, hindi ko pa nagagamit ang buong lakas ko. Tamang-tama para makita ko kung hanggang saan ang limitasyon ko. Sugod. Bakit? Bakit kahit sina Shu Jicheng at ang 5 pa ay hindi ka matalo? Hulaan mo. Anong hulaan ko? Hindi ako naniniwalang may ilagan mo ang bala. Ang Heixiong na to, nakakuha pa talaga ng baril. Sayang nga lang, ang baril para sa iba ay nakakamatay. Pero sa harap ko, wala itong kwenta. Siyempre, kung 1-on-1 lang. Lindsay, magyabang ka pa. Bakit hindi ka na mayabang ngayon? Anong silbi ng galing mo sa pakikipaglaban? Sa harap ng baril, isa ka lang target. Ngayon, inuutusan kita. Lumuhad ka sa harap ko. May hawak ka lang na basurang baril. Naglakas loob ka ng bantaan ako. Heixiong, pupusta ako. Walang bala ang baril mo. Masyado ka atang nanonood ng mga drama. Walang bala ang baril ko. Ipapakita ko sa iyo ngayon din. Ang tunay na lakas ng baril. Ngayon na. Sining ng paghagis ng baraha. Bakit? Bakit alam mo ang maalamat na? Sining ng paghagis ng baraha. Bata. Paano mo malalaman kung gaano kalakas ang isang taong may cheat? Kuya Jia, ligtas na ba kayo? Ayos na rito sa akin. Kuya Z, nanganganib ang buhay ni na Kuya Jia at Kuya Yi. Pumunta ka agad sa Central Hospital. Ano? Pupunta na ako. Hindi ko inasahan na ang batang ito ay napakagaling lumaban. 5 eksperto at isang baril ay hindi sapat para tapusin siya. Basta, si Tang Xiaojia ay mailigpit na, ayos na, tungkol naman kay Lindsay. Siya na ang magiging pinakatapat kong tauhan. Kuya Kun, anong ibig mong sabihin? Xingdong, huwag mo akong sisihin. Kayo ni Xiaojia kamakailan ay hindi ko na makontrol. Para sa hihitang, wala akong ibang pagpipilian, kundi iligpit kayo. Kuya Kun, balak mo bang patayin ang 2 ibon gamit ang isang bato? Noon, ako ang nag-angat sa inyo sa pwesto. Ngayon, ako mismo ang tatapos sa inyo. Maituturing itong karma. Magandang plano, magandang taktika. Kuya Kun, kaso nga lang, hindi mangyayari ang gusto mo. Anong ibig mong sabihin? Binili mo ang mga tao sa paligid ko. Ang lakas ng loob ninyong pagtaksilan ako. Pagtataksil. Hindi. Kuya Kun. Sila ay mga tauhan ko talaga. Paano naging pagtataksil iyon? Hindi ko inasahan na matagal ka na palang may balak magtaksil at naglagay ka pa ng, especially iya sa tabi ko. Gusto ko sanang humanap ng disenteng paraan para tapusin ka. Hindi ko inasahan na magdadala ka ng kutsilyo sa harapan ko. Xingdong, nagbibiro lang ako sa iyo kanina. Pwede mo ba akong bigyan ng isang pagkakataon, Kuya Kun? Bibigyan kita ng disenteng pag-alis. Mula rito, tumalon ka. Xingdong, huwag mo akong patayin. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ari-arian ko. Aalis agad ako ng bansa, at hindi na babalik kailanman. Dahil ayaw mo ng disenteng paraan. Ako na ang magbibigay nito sa iyo. Kuya Kun, tandaan mo ito sa daan patungong kabilang buhay. May ipapasabi ako kay Kuya Tang Xiaojia. Sabihin mo sa kanya na huwag siyang magalit sa akin.
Ano na ang nangyari kay Kuya Gia? Hindi na naagapan si Kuya Gia. Wala na siya. Paano nangyari ito? Sina Son Yi at Kuya Gia, hindi ba't nakatakas na sila? Bakit may nangyari pa rin? Masyadong handa si Liao Xingdong. Planado niya ang lahat. Alam niyang magaling kang lumaban, kaya nagpadala siya ng 2 grupo. Kung alam ko lang na ganito, hindi ko na sana pinona sina Kuya Gia at Son Yi. Lindsay, hindi mo ito kasalanan. Masyadong tusaw si Liao Xingdong. Minaliit nating lahat ang maitim niyang ambisyon. Masama ito, ate. Kakatanggap ko lang ng balita. Patay na rin daw si Kuya Kun. Ano ka mo? Patay na rin si Kuya Kun. Ang galing ng taktika niya. Talagang magaling ang taktika niya. Sabay niyang iniligpit sina Kuya Gia at Kuya Kun. Mula ngayon, ang Yihitang ay kontrolado na ni Liao Xingdong. Pupuntahan ko ngayon si Liao Xingdong. Ipaghihiganti ko si Kuya Gia. Kumalma ka nga. Paano ako kakalma? Patay na si Kuya Gia. Kahit pa, mahanap mo si Liao Xingdong. Ano naman ang magagawa mo? Siyempre, para ipaghiganti si Kuya Gia. Paano ka maghihiganti? Kung pupunta ka doon ngayon, anong pinagkaiba niyan sa pagpapakamatay? Ahwa. Tama si Lindsay. Kung hahanapin mo ngayon si Liao Xingdong, siguradong mamamatay ka lang. Ate, ano na ang gagawin natin? Lindsay, mula ngayon, lahat ng tauhan ni Kuya Gia ay susunod sa iyo, pati na rin kami ni Ahwa, basta't maibunyag mo lang ang sabuatan ni Liao Xingdong. Ang posisyon ng Kuya Gia mo ay magiging iyo na. Ate, hindi pwede ito. Napakabuti sa akin ni Kuya Gia. Tungkulin kong ipaghiganti siya. Tungkol naman sa posisyong ito, dapat ikaw ang umupo dyan, ate. Oo nga, ate, may punto si Lindsay. Huwag na muna nating pag-usapan iyan. Ang lahat ay maghihintay hanggang sa maipaghiganti natin si Kuya Gia. Nakahanap ang sistema ng angkop na target, Hu Qingqing. Pakiusap, host. Hugasan mo ang paa ni Hu Qingqing ng 1 beses. Kuya System, huwag kang gumawa ng gulo. Kamatay-matay lang ni Kuya Gia. Tapos gusto mong hugasan ko ang paa ni ate. Pasensya na, hindi ako ganoong klaseng tao. Gantimpala, ang ebidensya ng pagpatay ni Liao Xingdong kinalikon at isang kopya ng video ng katotohanan tungkol kay Tang Xiaojia. Ito, System Bro, bakit hindi mo agad sinabi? Kung alam ko lang na ito ang pabuya, hindi ko sasabihin ang mga iyon. Madam, hayaan muna nating mapayapang, mainlay si Kuya Gia, ang bagay na ito. Ahwa, ikaw na ang bahala. Naniniwala ako. Ang pinakagusto ni Kuya Gia ngayon ay, ipaghiganti natin siya. Kaya Lindsay, kailangan mong kumilos ng mabilis. Madam, naiintindihan ko. Para maipaghiganti si Kuya Gia, kailangan ko lang palang hugasan ang mga paa mo, madam. Kapag nakuha ko na ang video ng katotohanan, tapos na ang maliligayang araw ni Liao Xingdong. Pero, paano ko ba ito uumpisahan? Madam, anong nangyari sa'yo? Wala naman ito. Siguro dala lang ng matinding stress at pagod. Kailangan ko lang magpahinga. Boss Z, ihatid mo na muna si Madam para makapagpahinga. Ako na ang bahala rito. Kakawala lang ni Kuya Gia. Kung may masama pang mangyari kay Madam, paano pa natin? Haharapin si Kuya Gia. Sige, ihahatid ko muna si Madam sa bahay. Tara. Dahan-dahan lang, Madam. Madam, parang hindi maganda ang pakiramdam mo. Ganito na lang, marunong ako ng foot massage therapy. Sa nakikita kong lagay mo. Gusto mo bang subukan? Gusto mong masahihin ang mga paa ko? Madam, wala po akong masamang intensyon. Nakita ko lang na medyo pagod ka na, kaya tinatanong ko lang. Kung ayaw mo, ayos lang din. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman binibigyan ng mali siya. Hindi ko lang inaasahan na marunong ka palang magmasahe ng paa. Isa akong martial artist. Kaya pagdating sa mga pressure points, may alam din ako kahit papaano. Kaya, mamasahihin ko na ang mga paa mo. Oh. Madam, tutulungan na kita.
Binabati kita, host, sa pagkumpleto ng misyon. Ang pabuya ay naipadala na, sa bulsa ng host. Nasa kamay ko na ang pabuya. Titigil na ba ako? O itutuloy ko pa? Sa itsura ni Madam, mukhang nasasarapan siya. Hayaan mo na nga, itutuloy ko na lang, hanggat hindi sinasabi ni Madam na tama na, hindi ako titigil. Ito pala ang ebidensya ng pagpatay ni Liao Xingdong, Kinalikon at Kuya Jia. Dahil dito, ang pangarap ni Liao Xingdong na sakupin ang hihitang, ay hinding-hindi mangyayari, at higit sa lahat, siguradong mabubulok siya sa kulungan. Lindsay, masama to. Gusto ni Liao Xingdong magpatawag ng meeting bukas ng umaga. Gusto niyang maging bagong chairman. Huwag kang mag-alala, ate, nakakuha ko ng isang sikretong impormasyon. Sapat na para sirain ang pangalan ni Liao Xingdong. Bukas, hindi siya makakaupo sa pwesto ng chairman. Talaga. Mabuti naman. Sabi ko na nga ba, ikaw lang talaga ang maasahan ko. Ate, magpahinga ka na muna ngayon. Magpalakas ka. Panoorin mo bukas ng umaga kung paano ko pababagsakin si Liao Xingdong. Sige. Ipinapaubaya ko na ang lahat sayo. Mga kasama, si Kuya Kon ay pinatay na ng traidor na si Tang Xiaojia. Ngayon, walang namumuno sa kumpanya. Kailangan nating pumili ng bagong chairman. Para pamunuan tayong lahat. Kuya Xing, bilang Vice Master ng hihitang, malaki na ang naiambag mo. Ang pwesto ng chairman, sino pa ba ang babagay kundi ikaw? Oo nga. Kuya Xing, suportado ka namin. Ikaw ang dapat umupo dyan. Anong masasabi ng iba? Sinong pabor? Sinong tutol? Ayos. Dahil wala namang tumututol. Ang pwesto ng chairman. Tatanggapin ko na. Teka. Sandali. Tutol ako. Hu Qingqing, ang lakas ng loob niyong magpakita. Nasaan si Tang Xiaojia? Liao Xingdong, pinatay mo na si Kuya Jia. Huwag ka nang magkunwari dyan. Nakakadiri kang tingnan. Hu Qingqing, maglabas ka ng ebidensya. Sinasabi mong si Tang Xiaojia ay pinatay ko. Nasaan ang ebidensya? Kung wala kang ebidensya, pwede kitang kasuhan ng paninirang puri. Ebidensya. Siyempre meron ako. Ilabas mo. Ipakita mo sa lahat. Ako ang testigo. Tauhan mo si Heishong, di ba? At si Xu Jicheng, isa sa mga pinuno mo, tama. Silang dalawa, parehong kasabwat, sa pagpatay kay Kuya Jia. Akala ko ba naman kung anong matibay na ebidensya? Ito lang pala, tsaka sina Heishong at Xu Jicheng. Matagal na akong trinaydor. Kahit pa pinatay nila si Tang Xiaojia. Wala na akong kinalaman doon, di ba? Liao Xingdong, napakawalan Jia mo talaga. Lindsay, ito lang ba ang ebidensya mo? Kung ito lang, hindi natin mapapabagsak si Liao Xingdong. Akala ko, mas mahihirapan ako sa inyo. Ganito lang pala. Magsalita kayo. Kung alam lang ni Kuya Tang Xiaojia na ganito kayo kawalang kwenta. Baka sa sobrang galit niya, bumangon siya mula sa kabaong. Ha ha ha. Liao Xingdong, sinong may sabing, ito lang ang ebidensya ko. Hawak ko. Ang matibay na ebidensya na pinatay mo si Kuya Kon. Ano? Matibay na ebidensya na pinatay si Kuya Kon. Bata. Sinasabi mong ako ang pumatay kay Kuya Kon. Nasaan ang ebidensya? Huwag kang magsalita ng walang basehan kung wala kang ebidensya. Alam ko namang hindi ka aamin ng ganoon kadali. Ate, pakiplay nga, ang laman ng hard drive na ito. Nandyan ang ebidensya na pinatay ni Liao Xingdong si Kuya Kon. Sige, ipaubaya mo sa akin. Hindi ko talaga alam kung anong kalokohan ang ginagawa ninyo. Titingnan ko kung paano ninyo mapapatunayan na ako ang pumatay kay Kuya Kon. Liao Xingdong, ikaw pala ang pumatay kay Kuya Kon. Ang kapal ng mukha mo. Sayang lang ang pagsuporta ko sa'yo bilang chairman. Napakasama mo. Paanong nangyari ito? Paano ka nagkaroon ng ganitong video? Sa bahay ni Likon, wala namang nakakabit na camera doon. HMPH, tanga. Paano mo malalaman ang lakas ng sistema ko?
Liao Xingdong, sospek ka sa isang kaso ng pagpatay. Sumama ka sa amin. Dalhin na yan. Tapos na. Lindsay, ipinaghiganti mo si Kuya Gia. Mula ngayon, ang pwesto ni Kuya Gia ay ikaw na ang uupo. Hindi, ate, paano mangyayari yon? Baka hindi pumayag ang iba. Upo na, maupo ka na. Kuya Z, ikaw ang dapat umupo dyan. Dapat ikaw talaga. Tingnan ko lang kung sinong aangal. Napakalakas ni Kuya Z, at ipinaghiganti pa niya si Kuya Gia. Kung sino man ang hindi sang-ayon, akong si Ahwa ang unang lalaban sa kanila. Ito. Lindsay, huwag ka nang tumanggi. Ang pag-upo mo sa pwesto ni Kuya Gia ay inaasahan ng lahat. Basta't mula ngayon, palalakasin at palalakihin mo ang grupo natin. May aangal pa ba sa'yo? Sige, dahil sinabi na ni ate. Hindi na ako magpapakipot. Mula sa araw na ito, sa Yihitang, ako na ang masusunod. Mabuhay, mabuhay.